na mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at tayo po ngayon ay dadako sa ating pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. At nais ko pong ipabatid po sa inyo na nawa ay bukas ang ating mga puso para sa mga salita ng ating Panginoon na ating tanggapin po ngayon. At ang nais po ng ating Panginoong Diyos, tayo pong lahat ay maging aware sa ating mga buhay, sa ating pong pakikipagbaka sa mundo pong ito. Amen? Nakipagbaka po ba tayo sa mundong ito? Amen. Amen. Yung buhay po natin, nakipagbaka po tayo mga kapatid. No? At nakita ho natin ang buhay ay hindi ho pa-relax-relax, kundi tayo po lahat ay nakikipagbaka. Subalit, salamat po sa Diyos, sa likod po ng ating pagipagbaka, ay nakita ho natin ang kabutihan po ng Diyos sa buhay po natin. Amen po? Okay, ngayon, our topic this morning is about take heed that no man deceive you. Okay? Ano po sa Tagalog? Mag-ingat na walang taong nakalilinlang sa inyo. No? Pinapag-ingat po tayo ni Lord. So, pag sabing mag-ingat, ano pong ibig sabihin? Warning. Tama? Winawarningan po tayo ni Lord. Sino ho ang kanyang winawarningan? Of course, ang mga tao ng Diyos. No? Tayo po yun. Kasi tayo, tinatawag po tayo na mga anak ng Diyos, tinatawag tayo na mga tao ng Diyos, tinatawag tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Okay? So marami po tayong katawagan, mga kapatid. No? Tinawag din po tayo na elect ng ating Panginoon. No? Tinawag din po tayo na mga servant ng ating Panginoong Diyos. So, maraming katawagan po sa atin. Kaya ito po ay naka-address doon po sa mga anak po ng Diyos. Okay? Lahat po ba tayo anak po ng Diyos? Amen. Amen. So, ibig sabihin, ito po ay naka-address po sa atin. Tama po? Amen. Hindi lamang po sa mga apostol during the time, even sa atin, ito po ay nagbibigay din po sa atin ng warning ito, yung mga katuruan ng ating Panginoon. Kaya dapat po nating salaminin natin ang ating mga buhay sa mga aral po ng ating Panginoong Diyos. Ulitin ko po ang ating paksa, take heed that no man deceive you. Okay? Actually, dito po sa Bible, sa New Testament po, ay 36 times po ito na binanggit ng banal na kasulatan, at ito po ay totoo na mga warning ng ating Panginoon. At tandaan po natin, lahat na atin po mga binabasa sa banal na kasulatan, ito po ay totoo. No? Hindi po ito gawa-gawa lang ng tao, no? Hindi po ito haka-haka ng tao, kundi ito po ay tinatawag po ito na salita po ng Diyos. Ito po yung tinatawag na rema kung sa Greek word, na ibig sabihin ay written word of God. Ito po yung rema. Kasi iba naman yung logo, no? O logos pala, no? Logo, iba pala yon. No? Logos sa Greek word, ang ibig sabihin naman doon, living word. So, merong written word na ito po ngayon ang pinag-aralan po natin. Para makilala natin yung logos, yung living word, which is our Lord Jesus Christ. Okay? So, para po tayo ay hindi madaya sa mundo ito, ano po yung gagawin natin? Of course, atin pong alamin kung ano po ba ang sinasabi ni Lord, na kung bakit tayo po ay pinag-iingat na huwag po tayong malinlang ng mga tao sa mundo pong ito. Okay? Now,
Dito po tayo ngayon sa Book of Matthew, sa binasa po natin kanina, verse 24, no? Matthew chapter 24. Dito tayo mag-umpisa mga kapatid sa verse 5. Okay? So, bakit po tayo ay pinag-iingat po ng ating Panginoon? Sapagkat, ang sabi po niya dito, sa verse 4, unahin po natin ang verse 4, up to verse 5, sabi po dito, "And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you." Sino ang kausap po niya? Mga apostol during that time. Amen po? Mga alagad during that time. Pag sabi pong alagad, followers of our Lord Jesus Christ, no? No? Yun pong ibig sabihin, tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Tayo din alagad ng ating Panginoon. Bakit? Kasi tayo sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, ano pa pong sabi sa verse 5? Bakit kailangan tayong mag-ingat? Sapagkat sabi sa verse 5, "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." Tingnan niyo po. Kaya tayo pinag-iingat kasi meron palang tinatawag na mga darating. Sabi ng Panginoon, marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, "Ako ang Kristo," at maliling lang ang marami. So, ibig sabihin pala, hindi lahat ng mga tao na siya ay kay Kristo, paniniwalaan na natin na siya talaga ay kay Kristo. Tama po? Kaya sabi po ni Lord, mag-ingat na huwag tayong madaya. No? Lahat po ba ng mga tao, pag kinakausap natin tungkol sa Diyos, umaagri ba sila na may Diyos? Maliban lamang yung naniniwala sa tinatawag na walang Diyos. No, meron din taong gano'n, di po ba? Anong tawag doon? Yung walang Diyos? Atheist. No? Mga atheist po sila. Mga wala silang Diyos. Hindi sila naniniwala. Kasi ang kanilang paniniwala, kung may Diyos, bakit ganito ang buhay ko? No? Sinisisi pa si Lord. Di ba? Kung may Diyos, bakit hirap na hirap ako, pastor? Okay? Hindi nila alam na ang biyaya ng Diyos, hindi po yan galing sa langit, babagsak sa iyo, at ito na, wala kang ginagawa. Hindi po. Kaya nga, may mga kasabihan po tayo na sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Kailangan mong gawin. Ang totoo niya, kaya ka naghihirap kasi number 1, una, maaaring tamad ka. Tama? Ayaw mong maghanap buhay. Ayaw mong kumilos. Di mo ba? Gusto mo, nandoon lang, nakahilata. Walang darating sa iyo pagka gano'n. Di mo ba? Kaya, malinaw po dito na nakikita natin yung predicted ng Antikristo, Antichrist, na pinakita po ng Panginoon sa atin na winawarningan po tayo sapagkat sabi ni Lord, marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, "Ako ang Kristo," at malingin lang ang marami. No? Di po ba? Yung sinampahan ngayon ng kaso, siya daw yung anak ng Diyos Ama. No? Siya daw, Son of God daw siya. O, di ba? No? Inangkinan niya yung Son of God, which is our Lord Jesus Christ. Inangkin na po niya. Okay? So, mag-ingat po tayo kasi hindi po lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, tunay nga nasa Diyos. Madali lang po yan sabihin na ako din ay sa Diyos. Madali lang sabihin na ako din naglilingkod sa Diyos. Kaya nga, ang hamon po dito ng ating kapatid na Pablo, kung ang isang tao ay sa Diyos, dapat meron siyang prueba. Kaya nga sabi dito sa
basahin po natin, 1 Thessalonians, no? Meron po dito binanggit ang ating kapatid na Pablo sa 1 Thessalonians chapter 21. Anong sabi? Prove all things. Hold fast that which is good. Sabi ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo, patutuhanan ang lahat ng mga bagay, panghawakan yaong mabuti. Diba? So patutuhanan dapat. Kailangan alamin natin. Hindi tayo basta-basta ang maniniwala na ang isang tao ay sinabi niya na siya ay makadiyos, ngunit hindi naman naglilingkod sa Diyos. Tama? Madali lang po sabihin. Di ba? Pero wala naman pong ginagawa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, pinag-iingat po tayo kasi marami po talaga mga nagpapanggap na sila ang tunay na may Kristo sa kanilang relihiyon, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang di umanong Diyos. No? Basahin po natin ang aklat po ng 1 John chapter 2. No? Basahin po natin ang 1 John chapter 2 sa ating mga Bibles po. Kompleto na po yan tayo dyan. Tsaga-tsaga lang po tayo sa pagbabasa para maintindihan po natin, maunawaan ang sinasabi po ng ating Panginoon. Sabi po dito sa 1 John chapter 2 verse 18, little children, it is the last time, and as you have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists o Antichrist, whereby we know that it is the last time. Tingnan niyo po, no? Sabi ng ating Panginoon sa pagitan po ni John, maliliit na mga anak, ito ay ang huling panahon. At gaya na inyong narinig na Antikristo ay darating, maging ngayon ay marami ng mga Antikristo. Marami na po ba ngayon? Pag sabing Antikristo, simple-simple lang po, ibig sabihin, laban kay Kristo. Once na laban ang isang tao kay Kristo, siya po ay Antikristo. Kasi Antikristo na word, laban kay Kristo. Once na mali ang aral mo kay Kristo, laban ka na kay Kristo. Amen po? Once na ang pamumuhay mo laban kay Kristo, anong tawag sa iyo? Hindi kay Kristo. Laban kay Kristo eh. Di Antikristo. Kasi ang Antikristo, laban kay Kristo. Okay? So, Pastor, wala naman ako narinig sa mga reliyon na sinabi niya, ako Antikristo. Hindi talaga sasabihin yun. Kasi kung sabihin nila, mabibisto sila. Amen ba? Lagi lang nila sasabihin niyan, ako kay Kristo. Ngunit, pag usisahin mo ang aral, usisahin mong pamumuhay, aba, laban pala kay Kristo. Diba? So yun po ibig ko sabihin na madali lang po sabihin, mga kapatid. Maraming tao ngayon na nagkukunwari na sila ay totoong Kristiyano, sila ay totoong naglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Ano pong sabi dito mga kapatid? Basahin po natin. Sa aklat po ng Matthew chapter 15, no? Anong sabi po dito ng ating Panginoon? No? Sa pamamagitan po ni Propeta Isaias. Okay? Matthew chapter 15, verse 7. No? Basahin po natin sa wikang Tagalog. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang ginawa ni Isaias na panghula sa inyo na sinasabing, ang bayang ito ay lumalapit sa akin sa kanilang bibig at ginagalang ako sa kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ito po yung tao na palaging nagsasalita lang, pero ang puso niya malayo po sa Lord. Diba? Ako din Kristiyano din eh. Hindi ko na kailangan ng Biblia kasi ako Kristiyano din.
Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kailangan mong salita ng Diyos. Amen po? Kasi ang salita ng Diyos, ang may-ari po nito, ang ating Diyos. Hindi po pwedeng ihiwalay yung Diyos at ang kanyang salita. Hindi po pwede maniwala ka lang na may Diyos, ngunit hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Hindi po pwede yun. Hindi po isa lang, kundi dapat dalawa. Ang Diyos at ang kanyang salita. Bakit? Ano sabi ng ating Panginoon? Sabi po niya doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano sabi po niya? All scripture is given by inspiration of God. So meaning to say, all scripture was given by God. Tama po? Binigay ng Diyos sa atin. Kanino galing? Sa Diyos. Pastor ang sumulat, tao? Yes. Sino ang mga tao? Mga kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Amen po? Sino-sino po yun? Mga propeta, mga hari, mga apostol. Ang ginamit ng ating Panginoon. Di po ba? Kasi hindi naman po pwedeng makapagsulat si Lord. Meron siya sekretary. Sino ang sekretary niya? Mga hari, mga propeta, mga apostol. Kaya nagawa, nabuo ang banal na kasulatan. Mula Old Testament hanggang New Testament. Okay? So hindi lamang yon na ang Diyos ang nagbigay, mga kapatid. Atin din po makita doon na sabi po ni Lord, all scripture was given by inspiration of God. Meaning to say, all scripture was inspired by God. Hiningahan ng Diyos. Di po ba? Kinasihan ng Diyos. Yung banal na kasulatan. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, mga minamahal, may mga tao na lumalapit sa mga lingkod ng Diyos o sa ating Panginoon. Ngunit sabi po dito, sa kanilang bibig, at iginagalang ako sa kanilang mga labi, sabi ni Lord, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. No? Tandaan po natin, ang puso natin, nakikita po yan ni Lord. Bagamat po hindi alam ni Pastor ang puso natin, subalit tandaan po natin, yung puso natin at ang puso lahat ng mga tao, nakita po yan ng ating Panginoon. Wala pong lingid sa ating Diyos. Lahat natin na ginagawa, kahit man sa underground ka pa pumunta, malawak po ang CCTV ni Lord. Nakikita po yung ating mga ginagawa. Kahit man itago mo kanino, nakikita pa rin ni Lord. At ang sabi po dito sa verse 9, datapwat, walang kabuluhang sila ay sumasamba sa akin, na itinuturo bilang mga doktrina ang mga kutusan ng mga tao. Tingnan niyo po mga kapatid. Wala daw kabuluhan ang kanilang pagsamba. Bakit? Kasi po ang Diyos malayo sa kanilang mga puso. Pero nagsasalita po yan sa kanilang bibig. Amen po? Nagbibigkas po yan na sila din po ay makadiyos. Sila po ay Kristiyano. Ibig sabihin lamang po mga kapatid, ang mahalaga po pala, dapat ang puso natin hindi malayo sa Diyos. Amen? Dapat ang puso natin malapit sa Diyos. Dapat ang puso natin, sa puso natin, nananahan po yung ating Diyos. Okay? So mahalaga. Kaya, dito, wala palang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Diba? Kaya, maraming mga reliyon ngayon, mga kapatid, sa totoo lang, tayo nang gagaling din po roon. Nakita ho natin, obserban ho natin. Labas-pasok sa simbahan, walang pagbabago ang buhay. Bakit? Kasi po, malayo sa kanilang puso ang Panginoon. Amen po? Karamihan, ano pong motibo? Pakitang tao. Paimbabaw, sabi po ng ating Panginoon. Sila daw ay mga mapagpaimbabaw.
Pakitang tao lang na kunwari sinasabi ay maka-Diyos yan kasi sumasamba naman yan. Pero ang totoo niyan, malayo ang kanyang puso sa Panginoon. Delikado pag malayo ang puso natin sa Lord. Sino dinadaya natin? Di ba si Lord sa ating sarili? Amen? Kaya mahalaga yung puso natin. Isa puso natin lahat ang ating ginagawa sa Panginoon. Isa puso natin ang ating pagsamba. Isa puso natin ang ating pananalangin. Isa puso natin ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Isa puso natin ang ating gagawin para po sa ating Panginoon. At ang pinakasentro po ng ating paglilingkod nito, ang mapuri lamang at malulhati, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya ang sabi po ng Isaiah chapter 42 verse 8, sabi po roon ng ating Panginoon, ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Dapat pala si Lord lang ang malulhati. Amen po? Amen. Hindi yung sa anumang mga bagay o sinumang tao. Diba? Karamihan ngayon, tao ang pinupuri. Diba? Si Lord ang dapat nating pasalamatan, purihin sa buhay po natin. Pag may blessing tayo, Lord, thank you, Lord. Pag may nabigay, ay salamat po. Dahil ginamit po kayo ni Lord. Diba? Kasarap. Tama po? Hindi yung puro lang tao, ay salamat po, naku po, kung hindi po kayo. Wala po ako ngayon. Hindi po dapat una si Lord. Kaya nga, Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Put God first. Ang kapurihan po sa Diyos, hindi naman tayo. Walang-wala mo tayo makapat. Napag-aralan po natin noong nakaraan. Kaya, meron pong warning ang ating Panginoon dito po sa sinasabi po na ang sabi po ng ating Panginoon, take heed that no man deceive you. Mag-ingat na walang makalilinlang sa inyo. So, nakita ho natin, maraming mga antikristo ngayon. No? Maraming mga simbahan ngayon, walang ibang ginagawa, kundi pera, pera, pera. Mga business. No? Ayaw ni Lord na madaya po tayo. Amen po? No? Kaya nakakalungkot minsan. No? Gusto-gusto pa ng mga tao doon. Di ba? No? At gusto ng mga tao, pag nakita napakarami, doon din pupunta. Di ba? Kaya tuloy na-estampin. Di ba? Oh. Dapat, kung talagang nasa puso mo, pupunta ka mag-isa. Amen? Kung talagang totoo yung paglilingkod mo, punta ka mag-isa. Bakit hihintayin mo pa ang napakarami? Di ba? So, malinaw po mga kapatid. Kaya, winawarningan po tayo ng ating Panginoon na kung saan po may mga antikristo. Kaya antichrist, no, predicted. Basahin din naman natin ang Matthew chapter 24, verse 24. Okay? Matthew chapter 24, verse 24. Sabi po dito, for there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Sino daw madideceive? Ang mga hinirang. Pag sabing hinirang, mga anak ng Diyos. Amen po? Pag sabing hinirang, mga mananampalataya ng ating Panginoon. Okay? Pag sabing hinirang, mga iniligtas ng Diyos sa impyerno. Di ba? So malinaw po na may lilitaw talaga na bulaang mga Kristo.
at bulaang mga propeta, sabi po ng ating Panginoon, at magpapakita yan ng dakilang mga tanda at mga kababalaghan. Kaya tingnan niyo po, no? Marami ngayon sinungaling, kahit na hindi gumaling, sabi, ay, pinagaling ako. Ni ganito, ni ganyan. Pero ang totoo niyan, hindi naman po talaga. Para lamang masabi na totoo ang paniniwala. Hindi po ba? Pero tandaan natin, meron din po yan pinapagaling. Ang nagpapagaling po si Lord. Amen. Hindi dahil doon sa kanilang ginagawa. Amen po? Hindi po. Di ba? Minsan nga, napakahusay na nga na doktor na gamot, minsan hindi pa gumagaling ang tao eh. Tama po? Bakit? Si Lord na nagpapagaling, hindi ang tao. Ginagamit lang ang tao, katulad ng doktor, para gumaling yung tao. Pero ang nagpapagaling po, si Lord. Hindi po yung kung sino-sino ang mga pinapahiran mo ng panyo dyan o sino man. Di ba? Yung panyo, pwede yan pagka ipunas mo sa sipon. Katulad kanina, pinunas ko yung panyo. Walang kapangyarihan po yung panyo. Amen? Walang kapangyarihan po ang anumang mga bagay sa mundo. Walang kapangyarihan ang mga ribolto o anuman. Ang makapangyarihan po ang ating Diyos. Ang tunay at totoong Diyos. Okay? Dati tayo, doon din galing. Pero anong sabi po ni Pablo? Basahin po natin. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Anong sabi dito? 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, sapagkat sila mismo ang nagpakita sa amin, sabi ni Pablo, kung anong uri ng pagpasok ang tinanggap namin sa inyo at kung paano kayo bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang paglingkuran ang buhay at totoong Diyos. Ganun po nangyari sa atin. Amen po? Amen. Nalikuran natin. Bumaling tayo saan? Sa buhay, sa tunay at totoong Diyos. Dahil tandaan po natin, ang tunay na Diyos, hindi kaya gawin ng mga tao. Amen? Amen. Tayo ang ginawa ng Diyos. Amen. Tama ba? Hindi yung ang tao ang gagawa ng Diyos. Tapos pagka may sunog, ililigtas mong Diyos mo. Imbis na ikaw ang iligtas ng Diyos mo, ano ang ginagawa ng marami? Ay, iligtas ko po ito kasi sayang, Diyos ko po ito. Baligtad. Mga kapatid. So malinaw po, yun po yung mga aral ng mga antikristo na hindi po katuruan ng ating Panginoon. Marami pa po na ating po nakikita. Mga nagsisilipana, mga nagsisilaki ng mga grupo na kung saan pagka iyong usisain, nagtatayo na ng tinatawag po na networking. No? Networking. Kaya hindi papayag yan, hindi marami. Kasi bakit? Pag kaunti lang, kaunti rin kita. Pag marami, marami din. Ganun lang po yan ang networking. Tama po? Kailangan sa networking, maraming tao. Diba? Kaya may paris-paris pa nga yan. Tandang-tanda ko. No? Kasi ako, networker din. Paris-paris pa po yan. Wala kang kita pag wala paris. Diba? So, ang gusto ni Lord na huwag po tayo madaya. Amen? Kaya winawarningan tayo ni Lord sa kanyang mga salita. Huwag natin ipawalang bahala ang sinasabi ni Lord. Kasi, mahirap nang nandoon ka na nakakulong. Diba? Kaya nga, may mga nagsasabi, ako, dito na ako pinanganak. Sarado, kandado na ako. Dito na ako, mamamatay. Kahit po nakapadlag ka kung susian ni Lord, wala kang magagawa.
makakalaya ka at makakalaya. Okay? Tayo din, di ba? Ganon din, nakandado rin tayo. Pero salamat sa Diyos. Dahil sa kanyang biyaya, sinusian tayo ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang biyaya, ng kanyang kabutihan, ng kanyang awa habag sa atin. Tayo po ngayon ay naglilingkod sa tunay, sa buhay, at totoong Diyos. Okay? So, malinaw po. Kaya, huwag nating entertain yung mga bagay na yan na kung saan hindi natin check na yan ay totoo o hindi. Kailangan checkin natin. Parang pera yan eh. Di ba? Pwede ba pagka ikaw babayaran o bigyan ng 1,000, hindi mo ba tingnan? Siyempre, titingnan mo. Iba nga, sinasalat pa eh. Baka mamaya, peke ito. Di ba? O, ginaganyan-ganyan na natin 1,000. O, ay, original to. Hindi to peke kasi ang salat ko pa lang, alam ko na eh. Ganon din sa paglilingkod. Usisahin natin, mga kapatid. Usisahin natin ating sarili, baka wala tayo sa ating pananampalataya na totoo sa Lord. Basahin po natin. 2 Corinthians, chapter 13, verse 5. Anong sabi po? 2 Corinthians, chapter 13, verse 5. Anong sabi ho dito? Sabi ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo, siya sa atin ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Kasi baka wala tayo sa pananampalataya, baka lihis po tayo. Diba? Baka nananampalataya tayo, pero hindi tunay na pananampalataya. Baka nananampalataya tayo sa Diyos, pero hindi tunay na Diyos ang ating sinasampalatayanan. Okay? Ituloy natin. Ano pang sabi dito? Subukin ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa inyong sarili kung paanong si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo ay mga itinakwil. Tingnan niyo po, delikado pala kapag tayo po ay itakwil na po ni Lord. Amen po? May mga itinakwil po si Lord, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, may mga tao na parabagang nakikita ho natin, wala na sa wisyo sa buhay. No? Wala na sa tamang paglalakbay sa mundo ito. Kaya pasalamat po tayo kasi tayo po ay hindi itinakwil ni Lord. Tayo po ay naglilingkod at sinisiyasat natin ang mga salita ng Diyos kung tayo ba ay nasa tunay at totoong pananampalataya. Kaya, pinapasiyasat po ng ating Panginoon. Hindi yung masama ang magsiyasat. Amen? Hindi masama ang maghanap ng katotohanan. Napakaganda nga po yun. Maganda ang puso ng isang tao o isang Kristiyano kapag hinahanap niya yung katotohanan. Okay? Maganda ang puso ng isang Kristiyano kapag siya po ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay. Now, number 1, Antichrist predicted. Number 2. Okay. Number 2. Sa verse 6 ng Matthew chapter 24. Verse 6 tayo. Matthew chapter 24. Ano sabi po dito? At marinig ninyo ang mga digmaan at mga balita ng mga digmaan. Tiyakin na kayo ay huwag mabagabag sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay dapat mangyari datapwat ang katapusan ay hindi pa ito. Totoo po ba yun? May narinig tayo? Mga digmaan? Napakaraming digmaan po ngayon, mga kapatid. Nangyayari na po ba? Nangyayari. Noong unang panahon pa sa Old Testament, may mga digmaan na po. Mga minamahal. Hindi po ito bago. Itong latest ngayon, digmaan.
ng US at mga Houthi. No? Digmaan pa ng iba't ibang bansa, Israel, Gaza, mga digmaan. Diba? Hindi natin alam kung madadamay tayo sa mga digmaan. Si Lord po nakakaalam doon. Ngunit ang mahalaga, may digmaan man o wala, maglilingkod po tayo sa Lord. Magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Hindi yung hintayin mo pang digmaan at saka ka maglingkod sa Lord. Diba? Ganun ang tao kasi. No? To see is to believe. Diba? Dapat believe is to see. Diba? Balik tayo natin. So, malinaw po yun. Ano pa po sabi dito? Na kung saan po, maririnig natin, sabi ni Lord, yung mga rumors of wars. Kaya sabi ni Lord, be not troubled. Huwag kayong magulumihanan. Diba? Kaya lahat po yan ay nakatala na po, sinasabi na po yan ng ating Panginoon. Ngayon, anong dapat nating gawin? Dahil naririnig natin ang mga digmaan, ang Pilipinas nakaranas na rin po ng giyera. Tama po? Noong panahon namin, o ng magulang ko, no, nakaranas na po sila ng giyera. No, maaari po yung mga magulang nyo, nakaranas din po yun. Sila nanay, nakaranas po ng giyera yan. World War I po nanay? Oh. Amerikano, di ba? So napakahirap po, no? Na magkagera, no? Maraming nag-interest po sa atin. No? Maraming nag-interest sa Pilipinas. Di ba? Hindi ko alam kung anong meron sa Pilipinas. Ano ba po ang sabi mga kapatid? Ito pala ang dapat nating gawin. Kaya sabi ni Lord, huwag tayong magulumihanan o mabahala. Ano ang dapat nating gawin? Ito po, ang sabi po ni Lord sa John chapter 14, verse 1, anong sabi po mga kapatid? Basahin po natin. Sabi dito, let not your heart be troubled. So, warning din ni Lord sa atin, paalala din ni Lord sa atin. Anong sabi? Ye believe in God, sabi natin pa Jesu Kristo, believe also in me, sabi ni Christ. Maniwala lang po tayo sa Diyos at maniwala sa ating Panginoong Jesu Kristo. So mahalaga pala ang pananampalataya, ang ating paniniwala po sa Diyos. Kailangan ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya ay 100%. Hindi po 50-50. No? Baka mamaya ang buhay natin maging 50-50 kapag ang pananampalataya natin kay Lord, 50-50 din. Diba? So dapat 100%. Kaya sa ating paglilingkod na ito, kunti man o marami, tuloy 100% ang pagsamba po sa Diyos. Amen po? Ganun talaga ang totoo at tunay na pagsamba. Hindi nababase doon sa dami at konti. Hindi porke konti ang dumadalo para bagang wala ka ng ganang sumamba sa Lord. Kapatid, hindi po yan ang nais po ng ating Panginoon. Ang gusto ni Lord, buong puso natin nasambahin ang ating Panginoon na kahit ilan lang po tayo dyan, 2 o 3, tuloy ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya huwag tayong magulumihanan, bakit kaunti lang tayo? Ang mahalaga, sabi ni Lord, believe in God and believe also in me. Sabi po ng ating Jesu Kristo. So malinaw po mga kapatid, na narinig natin ang mga matinding mga labanan. No? Sabi po ng ating Panginoon. Okay? Verse 8, ano pang sabi dito? Verse 7, sabi dito, sapagkat ang bansa ay mag-alsa laban sa bansa. Totoo ba hindi? Totoo. At kaharian laban sa kaharian. At magkakaroon ng mga tagutom. Siyempre, pagkatapos ng
Pagka andyan na yung gera, anong kasunod? Gutom. Wala ka na makain. Bakit? Bagsak na yung ekonomiya. Totoo po ba yun? Tingnan niyo po sa Gaza. Kawawa yung mga tao ron. Wala na makain. Nagutom. Dahil po sa gera. Nangyayari po talaga yun. No? Minsan, inaalaw po yan ni Lord para ang tao ay magising. Na ang kanyang Diyos na pinagkuran ay hindi pala totoo. Naalala niyo po sa mga Israelita sa Ehipto? Nung kinuha ni Lord doon, ano ang ginawa ni Lord? Pinarusahan yung bansang Ehipto during the time. Pinadalan sila ng, anong pinadala ni Lord? Mga salot. Di ba? Kaya yung mga pandemic niya, salot po yan, mga kapatid. No? Pinapadala ni Lord yan para ang tao ay magising. Makita ng tao na kaya ng Diyos gawin ang lahat na mga bagay. Sabi naman ng iba, hindi siguro yung pastor, ang Diyos ay pag-ibig. Yes, I agree. But He is not only the God of love, He is also the God of anger. The God of wrath. Kanino? Sa mga tao na ayaw sumunod sa Kanya. Tingnan niyo po. Ang mga Egyptyo ayaw sumunod sa Lord. Anong ginawa? Pinadala ng mga salot. Ilang salot? 10 salot bago nakaalis ang mga Israelites during the time. Tingnan niyo po. Pagdating naman doon sa Red Sea, anong ginawa ni Lord? Hinawi ang dagat para makadaan ang kanyang bayan. Nagawa ba ng tao yun? Sige nga. Magdala nga kayo ng mga makinarya na hawiin ang dagat. Doon pa lang makita natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Tapos, maraming tao ayaw maniwala sa Diyos. Kay pastor, haka-haka lang yan. Di totoo yan. No? Pero kung ating pag-aralan maigi mula noon hanggang ngayon, mga kapatid, ang mga nangyayari, ginawa ng Diyos. Diba? Okay? So, ano pa pong sabi dito? Ituloy ho natin. At magkakaroon ng mga tagutom. No? Sa atin nga, walang gira, tagutom na rin eh. Tama po? Ang bigas ngayon, magkano na? Sabi, 20. 20 na doble pala. Triple na doble. Na 20. Biro mo? Oh. Tagutom na rin po dito sa atin. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Diba? Pagka mamili ka, 1,000 mo, gulatay. Ilang piraso lang. No? Dati 1,000 mo, hindi ka makaabuhan. Dami. Pero ngayon, gano'n na lang, plastic na maliit. Yung smoke na plastic, tagutom po. Okay? So, malinaw po, ano pa po sabi? At mga salot. No? Kaya, dito sa Nueva Ecija, meron bang salot na nangyari? Sa mga sibuyasan ngayon. Di ba? Ano yung nagsilipan na doon sa sibuyasan? Pinagkakain. Army worm. Kaya ang iba, wala na ani. Kawawa. Salot po yan. Kaya gusto lang ni Lord talaga magbalik loob yung kanyang bayan sa kanya. Gusto ni Lord magbalik loob yung tao. Gusto ni Lord makita ng tao na dapat siya maglingkod sa tunay at totoong Diyos. Mga kapatid. Ano pa? At mga lindol. Oh. Diba? Salamat tayo sa Lord dahil matagal na hindi tayo nilindol. So, anong huling lindol? Doon malakas na lindol? Sa liwag, bumagsak? No? 1990. Oh, 1990. July 16, 1990. So sa ibang bansa, madalas. Diba? Mapalad pa rin po tayo, biyaya ng Diyos. Ito po ay mga nangyayari na mga kapatid. Hindi pa ba natin paniniwalaan mga nangyayari ito?
Kailan pa ba tayo maniniwala sa sinasabi po ni Lord? Sa iba't ibang mga dako, ganun din. Naglilindol din po ang aming minamahal. Okay? Now, verse 8. Lahat ng mga ito ay mga pasimula ng kahirapan. So talagang maghihirap po talaga. Kaya maghanda-handa tayo. Amen po? Okay? Kaya kasi winawarningan na po tayo ni Lord. Kaya kailangan hanggat may trabaho, dapat mag-save. Tama? Dapat, pagka may kinikita, mag-save. Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam ang bukas. Hindi mo alam ang mamaya. Si Lord na nakakaalam. Kaya ang sabi ni Lord, lahat ng mga ito ay ang pasimula ng mga kahirapan. Talaga humihirap. Sa atin, hirap na ang buhay. Sa totoo lang, malaki ang pinagbago noon kaysa ngayon. Diba? Okay? Ano po? Ano pa po? Kaya dapat po natin paniwalaan yung sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya yung ating puso, huwag magulumihanan. Basta, stay lang po tayo sa Lord. Doon lang tayo lagi sa Lord. Amen po? Amen. Kasi once na humiwalay ka sa Lord, wala kang magagawa talaga. Kahit anong gawin ng tao pag hiwalay sa Lord, wala kang magagawa. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Diba? So, ano pa po ang sabi mga kapatid? Ituloy natin. Okay? Sa aklat po ng Matthew chapter 24, verse 9. No? Up to verse 10. Tuloy na. Sa gayon ay dadalhin nila kayo upang mapahirapan. Sinong mapahirapan? Yung mga naglilingkod sa Lord. At papatayin kayo. At kayo ay kamuhian ng lahat ng mga bansa alang-alang sa aking pangalan. Kaya maraming ayaw maglingkod sa Lord kasi ayaw nilang mapahamak. Ayaw nilang mamatay. Kapatid, ang kamatayan, hindi naman yan kinakatakutan. Amen? Pag sa Lord ka ang kamatayan, tagumpay sa Lord. Tagumpay sa Lord ang kamatayan natin. Whether you like it or not, mawawala ka sa mundo. Amen? Bakit? Ang may-ari po ng buhay natin, ang Diyos. Meron tayong mga kanya-kanyang katakdaan ng ating kamatayan dito po sa lupa. Okay. Pastor, siguro, hindi pa siguro akong mamatay kasi bata pa naman ako. Remember, bagong panganak na mamatay. Amen? 5 years old na mamatay. Sa katakdaan po yan ni Lord. Huwag nating sabihin sa sarili natin. Amen? Huwag tayong magsisiguro sa sarili natin dahil ang buhay natin tumatakbo sa Lord. Amen? Si Lord ang may hawak, hindi yung tayo. Ang atin lamang i-assume sa buhay natin ang ating pananampalataya sa Lord na tayo bigyan ni Lord ng mahaba pang buhay. Hanggang doon lamang po. Pero, siyempre, sa kalooban pa rin ng Panginoon. Diba? Sa Kanya pa rin nais at kalooban. Wala namang kawala ang tao sa Lord. Verse 10, sabi dito, at sa gayon, marami ang mga matitisod. No? Marami talagang matitisod, mga Kristiyano. Kaya tingnan niyo po, ilan na lang yung tunay at totoong naglilingkod. No? Maraming ang mga matitisod. At ipagkakanulo ang isa't isa. At kamuhian ang isa't isa. Kaya po, minsan, pag nakita si pastor, kinamumuhian na si pastor. Tumatakbo na agad. Ay, hindi si pastor, parang na kuryente. Diba? Parang merong sakit si pastor na kitong. Kung sa Bisaya pa, kitong. Pag sa Tagalog, ketong. Diba? So, nakakalungkot po. Yun pong ibig sabihin na ipinagkakanulo at kinamumuhian ang mga mananampalataya. Ako, gusto ko po yan. Bakit? Kasi doon po makikita
kung gaano ka katotoong mananampalataya ng Panginoon. Ayaw po ng Diyos na pula-puti. Yan. Alam mo ba pula-puti? Pagkakaharap ng puti, puti siya. Oo nga, hindi siya totoo si pastor. Maniwala ka dyan. Pagkaharap naman ng itim. Oo nga, pastor, bakit ganyan sila? Pula-puti, itim puti. Ayaw po ni Lord. Dapat sa puti lang po tayo. Okay? So, ipinagkakanulo talaga at kamuhian ang isa't isa. Malinaw po yun mga kapatid. Nandun papasok yung mga persecutions, suffering, mga nag-iinit sa atin, pinag-iinitan ang pastor, diba? Ginigipit ang pastor, akala niya matinag ang pastor, ang mga kapatiran, diba? Hindi po. Kasi alam natin na ang Diyos ang nakikipaglaban. Amen? Amen. At ang totoo niyan, yung mga nanggigipit sa atin, pinagpipray pa po natin yan. Na nawa, balang araw, maintindihan nila, maunawaan, yung kanila mga maling ginagawa. Diba? Kaya hindi ho tayo, hindi tayo nababalisa dyan. Kasi alam natin na meron tayong Diyos na buhay, na pinaglilingkuran, magdedepensa po sa atin. Magbibigay sa atin ng solusyon sa lahat ng mga problema at soberanya. Relax lang po tayo. Basta kung anong dapat gawin, gawin lang po natin. Okay? Ano pa po? Verse 10. At sa gayon ay marami ang mga matitisod ay pagkakanulang isa't isa at kamuhian ang isa't isa. Sinong kamuhian? Ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Now, verse 11. Ano sabi? At maraming bulaang mga propeta ang linitaw at maglilinlang ng marami. Ilan ang malilinlang? Isa ba? Dalawa ba? Marami. Marami ang malilinlang. Totoo po yan. Marami ngayon ang nalilinlang. Tingnan niyo po, punta kayo sa iba't ibang malalaki. Punong-puno ng mga tao. Kasi po, marami talaga ang malilinlang. Akala nila totoo, ang totoo pala, hindi. Bakit? Nasasabi nila na totoo. Kasi hindi o sila nag-aaral ng salita po ng Diyos. Pastor, matindi nga po yung aming pag-aaral kasi ang nagtuturo sa amin, 10 years na nag-aaral. Kahit man 20 years ka nag-aaral, o ano man, I don't care. Bakit? Sapagkat ang tinuturo yan, ganon pa rin. Mali pa rin. Kahit man nagtapos ka ng abogasya, o ano man. Kung ang aral mo mali sa Lord, mali po talaga yon. Amen po? Amen. Yun nga nakapagtataka Maraming matatalino hanggang ngayon, hindi pa rin nakita ang katotohanan. Hindi nakita ang liwanag ng katotohanan po ng Panginoon. Bakit? Ang umiiral, ang sariling kaalaman. Amen po? Hindi po ang kaalaman ng Diyos. Yun pong totoo niya. Bakit maraming mga professional na naligaw, maraming professional na nadaya, sa kanila hindi sila nadaya, itong totoo. Bakit? Hindi ho pinaunawan ni Lord. Dahil po sa kanilang puso, sa kanilang pride, sa kanilang sariling kaalaman, sila nananahan. Hindi po sa kaalaman ng ating Panginoon. Diba? Ang totoo niyan, ang dali-dali sa mga kinasihan ng Espiritu ng Diyos, napakadali intindihin sa biyaya ng Diyos ang mga aral ng Panginoon. Pag sinabi ba ni Lord na merong mga taong mga mapagpaimbabaw, mahirap ba yan intindihin? Di ba? Pag sinabi ni Lord na
na may mga taong tumatawag sa kanya sa kanyang bibig, lumalapit sa kanya, sa kanyang bibig, ay mga mapagpaimbabaw, sabi ni Lord. Napangadali yan, intindihin mga kapatid. Dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Okay? So ano ba po mga minamahal? Okay? False prophet, nabasa natin dito sa verse 11, at maraming bulang mga propeta ang nilitaw at maraming mali linlang. Maraming false prophets at mga deceivers. Mga mandarambong, mga mandaraya. Hindi lamang po mandarambong nag-i-scam ng pera, maging sa aral. Ini-scam na rin ngayon yung aral. Amen po? Marami na rin ngayong mandarambong sa mga totoo at tamang aral po ng ating Panginoon. Biro mo, sa Biblia si Kristo ay Diyos, tapos palitawin mo na si Kristo ay di Diyos. Di ba pandarambong yan? Tama? You see? So malinaw po mga kapatid. At ano pong sabi ng ating Panginoon? Colossians chapter 2, verse 8. Tsaga-tsaga lang po tayo at malapit na po tayo magtapos mga kapatid. No? Maaga pa naman, wala pa namang alauna. Colossians chapter 2, verse 8. Anong sabi po, mga kapatid? Sabi ni Lord, mag-ingat. Tingnan niyo po, pinag-ingat tayo ulit. Bakit? Na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng pilosopiya. Maraming tao ngayon pilosopo. Kahit mali, sinasabing tama. Di mo ba? Ano ba mo sabi dito? At walang kabuluhang panininglang. Kaya mag-ingat daw tayo. May mga tao talaga manininglang. No? Minsan, may mga taong dinadaan sa mga material na bagay para ikaw mawala sa paglilingkod. Amen po? Matindi ngayon ang kalaban. No? Okay? Kaya sabi ni Lord, mag-ingat. Kanino? Sa mga pilosopong tao. Kanino pa? Sa mga mapaninglang na mga tao. At ang sabi po, mag-ingat din po tayo saan? Ayon sa tradisyon ng mga tao. Mag-ingat din pala tayo sa mga tradisyon ng mga tao. Ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. So malinaw, mga kapatid. So ayaw po ni Lord na tayo po ay madaya. Si Lord po ang ayaw. Kaya ang gusto ni Lord, mapunta tayo sa tama at totoong paglilingkod. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Okay? Ano pa pong sabi dito? Verse 12 sa Matthew chapter 24. Malapit na po tayo. Sabi dito sa wikang Tagalog, verse 12, at dahil ang pagsalangsang ay sasagana, talagang mas lalo pang maraming mga kasamaan magsalangsang sa Panginoon. Ano sabi? Ang pag-ibig ng marami ay magiging malamig. Tingnan niyo po. Ang pag-ibig ng isang anak ng Diyos sa Diyos ay mainit, pero darating ang panahon na yun po ay lalamig. Pagka lumamig na ang pag-ibig mo sa Lord, ano pong epekto? Ayaw mo na maglingkod sa Lord. Amen? Pagka malamig na, ayaw mo nang manalangin, ayaw mo na magbasa, ayaw mo na dumalo sa gawain po ng Diyos. Bakit? Kasi malamig ka na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Di bali nang malamig ang panahon ngayon, ang malaga, mainit ang paglilingkod natin sa Lord. Amen po? Yun po ang katotohanan. Yun po ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya po, may isang church o isang simbahan na lumamig na, iniwanan na niya yung first love nila. Sino pong first love natin?
Asawa natin? Sino first love natin? O baka mamaya pagdating sa bahay, hindi, ikaw ang first love ko, hindi naman si Lord eh. Di ba? Baka mamaya, sisain ka ng mister mo, o asawa mo, babae. Ba't sabi mo kanina sa church, kay pastor eh, first love mo si Lord? Hindi, ako. Pangalawa lang siya, pastor. Baka sasabihin, ay oo, ikaw nga talaga ang first love ko. Hindi pula puti, itim at saka puti. Diba? First love mo natin dapat si Lord. Amen? Sino ang unang umibig sa atin? Tayo po ba o si Lord? Si Lord ang unang umibig sa atin, hindi tayo. Tingnan mo. Bakit? Si Lord ang unang umibig. Anong katibayan, pastor? Tingnan mo ang buhay mo, hindi mo naman gusto na nandito ngayon. Amen? Ang may gusto si Lord. Amen po? Tingnan mo, ang kaligtasan buhay na walang hanggan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Una, tayo ay naligtas. Amen? Anong ginawa ni Lord? Sa kanyang pag-ibig sa atin. Napako sa cross ng Kalbaryo. Nagpakasakit, alang-alang sa atin. Hindi siya umibig sa atin. Tayo nga nagkasala, dapat tayo magbayad eh. Pero bakit si Lord nagbayad? Kasi iniibig niya tayo na walang kondisyon. Diba? Ang tao may kondisyon, si Lord walang kondisyon. Diba? Diba? Meron minsan relasyon. Kung ako man iniibig mo mahal, ibilhin mo to. Kung ako mahal iniibig mo, bilhan mo ako ng Raptor. May kondisyon yun. Kung ako mahal iniibig mo, bilhan mo ako ng kondo. Diba may kondisyon? Si Lord ba nung umibig sa atin, sinabi pa ni Lord, "Uy, bayaran mo yan yung pag-ibig ko sa'yo." Hindi naman eh. Diba? Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Anong sabi po ng 1 John chapter 4 verse 19? We love Him. Sinong Him? Ang Diyos. We love Him because He first loved us. Kaya tayo umibig sa Diyos kasi siya ang unang umibig sa atin. Hindi ho tayo. Nilalangan po tayo ng Diyos. Amen? Walang-wala po tayo, kapatid. Diyos ang may-ari ng lahat. Okay? So, ano pa po? So, dito po sa Revelation chapter 2. No? Revelation chapter 2 verse 4. Meron po dito church na nawala na ang kanyang unang pag-ibig, kanyang first love sa Lord. Okay? Revelation chapter 2 verse 4. Gayon paman, meron akong kaunting bagay na laban sa iyo, sabi ni Lord. Dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Diba? Verse 5. Alalahanin sa mga tuwid kung saan ka nahulog at magsisi at gawin ang unang mga gawa, o kung hindi ay darating ako sa iyo ng madalian at aalisin ang iyong kandilero mula sa kanyang kinalalagyan, malibang ikaw ay magsisi. Ano hong kandilero na tinatawag? Aalisin ni Lord yung kanyang presensya sa atin. Alisin ni Lord yung liwanag na binigay po sa atin. Diba? Yun po yun, mga kapatid. Kaya mahalaga po na tayo po ay para hindi magiging irresponsable ang buhay po natin, ang pag-ibig natin dapat sa Lord. Intact po yan. Amen? Tuloy-tuloy dapat, hindi dapat mawala, mga minamahal. Okay? Kaya, ang patunay na iniibig natin ng Diyos, nandito tayo sa pagsamba sa Lord. Amen po? Amen. Bakit ka nandito? Kasi iniibig mo ang Diyos, kaya mo siya isambahin. Amen po? So, malinaw po yun, mga kapatid. No? Ano pa pong sabi dito sa verse 13? Hanggang 14 na po tayo, malapit na po. Datapwat,
Siya na magtitiis hanggang sa katapusan, ang siya ring maliligtas. Tingnan niyo po. Yung kaligtasan po ito, mga kapatid, kaligtasan ng mga nangyayari dito sa lupa. Kaya kailangan tayong manatili, magtiis hanggang sa katapusan, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya ang sabi na Lord, datapwat siya na magtitiis hanggang sa katapusan, ang siya rin maliligtas. Saan tayo maligtas? Maligtas tayo sa mga gutom, tama? Sa mga kaguluhan sa mundo, no? Ililigtas po tayo ni Lord, mga kapatid. Pangako po yan ang ating Panginoon. Basta ang malaga, manatili tayo, nagpapatuloy po tayo sa Lord. Verse 14, at itong ebanghelyo ng kaharian ay maipangaral sa buong sanlibutan bilang isang saksi sa lahat ng mga bansa, at sa gayon ang katapusan ay darating. So kailangan pala ipangaral talaga yung ebanghelyo ni Lord para lahat makarinig sa sinabi po ng ating Panginoon. Para lahat na warningan, para lahat nakaalam. Tingnan niyo po, noong ginawa ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha, sino hong ginamit ng Diyos para gumawa ng daong? Si Noe. Noong ginawa ni Noe ang daong, ano ba ang ginawa ng Diyos? Basta-basta lang ba na ginawa ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha? Wala ba siya mga warning sa mga tao sa paligid, lahat, sa buong mundo? Meron. Kaya nga, si Noe nangangaral during that time. Sabi, simple-simple lang ang sabi ni Noe. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at pumasok kayo sa daong at kayo ay maliligtas. Pero marami halos lahat hindi naniniwala kay Noe. Meron pa nga po mga nagsasabi, siguro si Noe merong ganun. Diba? Kaya minsan, ang pastor nangangaral, siguro si pastor may ganun yan. Panay ang hiyaw, panay ang salita. Pero tingnan niyo po, anong nangyari? After na sila winarningan ng Diyos, hindi pa rin sila naniniwala. Kasi sabi ng marami, tingkad naman ang araw, paano gugunawin? Sabi naman ng iba, paano makakarating ang tubig dyan? Nasa itaas ng bundok, itinayo ni Noe, o ginawa ni Noe ang arko. Paano makarating ang dagat dyan? Imposible. May imposible ba sa Lord? Wala. Nangyari po ba? Anong pinakamataas sa bundok sa buong bansa? Mount Everest. Pati Mount Everest na luno, naging tubig lahat ang buong mundo. Sino lang naligtas? Yung pumasok sa daong. Sino-sino yon? Si Noe at ang kanyang pamilya. Ilan yon? 8 sila. Tanda natin, may exam tayo kay Lord. Diba? 8 sila. Huwag tayong maniwala na marami ang naligtas. 8, sabi ng Biblia. Diba? Maging ang gumawa ng daong, di naniwala eh. Mga kasamahan ni Noe, di naniwala. Kasi imposible daw, makarating ba yun sa bundok? Ginawa ni Lord kasi yan ang utos ni Lord. Kung sumunod sila kay Noe, hindi dapat naligtas din sila. Hindi sila napahamak yung buhay nila. Tama po? Hindi sila nangamatay. Okay? So, anong kaligtasan yan? Kaligtasan temporal. Diba? Akala kasi natin, kaligtasan sa impyerno. Hindi yun. Dito po yan sa lupa. So, malinaw po kailangan talaga ipangaral. To inform. No?
the children of God, that this is the true gospel of our Lord Jesus Christ, na ang Diyos totoo, tunay, na nagsasabi sa Kanya pong mga salita. Okay? So malinaw po na sa ating buhay nito, para maging maayos buhay natin, ano ang susi? Maglingkod sa Diyos. Amen po? Magpakumbaba sa Panginoon. Ano sabi ng banal na kasulatan? Ang nagpakababa, itinataas ng ating Panginoon. Ang nagpakataas, anong gagawin ni Lord? Ibabagsak po ng Panginoon. Kasi ang totoo niyan, walang-wala naman talaga tayo kung wala po ang Diyos sa buhay po natin. Bakit tayo pinagpapala ni Lord? Kasi kailangan ang puso natin mapagpakumbaba sa Lord. Marami pa po tayo mga bagay na dapat matutunan sa Panginoon. Amen po? Wala pong perpekto sa atin. Maliban lamang si Mang Perpekto na pangalan lang. Pero nagkakasala pa rin. Tayong lahat nasa laman pa nagkakasala. Kaya kailangan natin ang Diyos. Amen po? Para laging maituwid, maiayos ang buhay po natin sa Lord. Hindi tayo mapariwara, hindi tayo maligaw, hindi tayo mawala sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa, tayong lahat po ay magpatuloy sa ating Panginoon na buhay. Purihin po Panginoon at sa Kanyang lahat na karangalan at kalahatian. Tayong lahat po tumayo at tayo